Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mga bigating laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po ang bigating laban sa pagitan ni Pitbull Isaac Cruz at Lamont Roach Jr. At katulad nga po sa inaasahan nating lahat, ay naging agresibo agad si Pitbull sa laban, kung saan nagawa niyang pabagsakin si Roach sa third round. Subalit sa kasamaang palad nga po para kay Pitbull, ay nakagawa ng adjustment si Roach at nag-focus na ito sa pagiging counter-puncher niya. Bagay naman na naging epektibo dahilan kung bakit nauwi sa tabla ang resulta ng laban. Kung hindi lang sana nabawasan ng punto si Pitbull ay panalo sana siya sa laban gawa ng 113-113 ang naging score ng dalawang hurado. Habang ang pangatlong hurado naman ay binigay kay Pitbull ang laban sa score na 115-113. Ito na po ang dalawang magkasunod na laban ni Lamont Roach na nauwi sa tabla. Pareho si Pitbull at Roach na naniniwala na tinalo nila ang isa't isa at nananakawan sila ng panalo. Habang sa co-main event naman nga po ay hindi nakaporma ang WBC Featherweight Champion Stephen Fulton sa naging laban nito kontra sa current WBC Super Featherweight Champion O'Shaquie Foster. Pinaulanan po ni Foster ng mga jab at power punches si Fulton sa buong laban. Walang naging sagot at solusyon si Fulton dito. Kaya naman ang ending ay nakuha ni Foster ang panalo via lopsided unanimous decision. Dahil sa panalong ito ni Foster, ay siya po ang makakalaban ng ating pambato na si former world champion Mark Magnifico Magsayo para sa isang world title fight kapag naging matagumpay siya sa final eliminator fight niya kontra kay Michael Magnesi. Samantala sa undercard naman nga po ay agad pong gumawa ng ingay ang former world title challenger na si Frank Martin matapos nitong patulugin sa pamamagitan ng isang one-punch knockout ang former world champion na si Rances Barthelemy sa round 4. Hindi man lang nagpakita ng kalawang si Martin sa laban na ito sa kabila ng halos 2 taon itong hindi lumaban. Kung atin po kasing matatandaan ay masaklap na pagkatalo via knockout ang sinapit niya noong huling beses siyang sumampa sa ibabaw ng lona sa kamay ni Gervonta Tank Davis. Pero ganun pa man nga po ay dahil sa panalong ito ni Martin ay umabante na ngayon ang kanyang record sa 19 wins with 30 knockouts at isang talo lamang. Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil opisyal na nga pong lalaban si Ryan Garcia sa isang world title fight kontra sa current WBC welterweight champion Mario Barrios sa buwan ng Pebrero. Kaya naman kinumpirma na din mismo ng WBC na ang mananalo sa pagitan ni Garcia at Barrios ay agad uutusan na depensahan ang nasabing titulo sa mandatory challenger na si British boxing superstar Conor Benn. Kaya naman ang kailangan lang gawin ngayon ni Conor Benn ay mag-antay sa kung sino ang mananalo sa bakbakan ng dalawa. Pero ganun pa man nga po ay mas gustong makita ng mga fight fans na maglaban si Garcia at Benn. Kaya naman asahan po natin na mas madaming fans ang gustong makitang manalo si Garcia kaysa kay Barrios. Pero syempre hindi po ito magiging madaling hamon para kay Garcia. Lalo pat ito ang magsisilbing kauna-unahang laban niya para sa isang lehitimong kampyonato. Kaya abangan din po natin ang bakbakan Garcia versus Barrios. Samantala dahil nga po malapit na tayong mag 1 million subscribers sa YouTube, kaya naman magpapag-giveaway tayo ng 5 authentic NBA jersey. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-follow sa Instagram account at Threads na ito. I-type lang ang username na ito at mag-follow sa Instagram at Threads. At pag umabot na sa 1 million ang ating YouTube subscribers, ay pipili ako ng 5 maswerteng mananalo ng original NBA jersey sa listahan ng mga nakafollow sa Instagram account na ito. Paalala lang po na dapat parehong nakafollow sa Instagram at Threads para manalo. Ako po mismo ang magme-message sa 5 lucky winners at ipapakita natin sa video ang pagkakatanggap nila ng mga NBA jerseys. Maraming salamat po.